Ang pagkamatay ng Archer ay walang alinlangan na mapipilitin ang Five Dragon Union na kumilos ng mas mabilis, na nagpapabilis sa pagpatay sa Ganhao, ngunit kailangan muna nilang hulihin si Yeam nang makita ako habang ang mga lag-ari na kabayo ay tumatakbo. Naisip ng lalaking nakasakay sa kabayo na bagaman siya ay nagsanay, ang kanyang ang lakas ay malayo pa sa pagiging hanggang sa ang antas ng isang Yangman, at sino itong lalaking ito, bondman na kayang sirain ang kanyang nilikha. Ito ay higit na nag-alala sa kanya, at napagtanto niyang tiyak na isasara nila ang lahat ng paraan para sa kanilang sarili sa tunog ng mga paa at sigaw ng pasulong na mahusay na Merchants Union. Sumakay siya sa kanyang kabayo nang walang takot. Alam ng dakilang Merchant Union na sinusubukan ng Dragon Union na sirain ang kanilang maimpluwensyang kapangyarihan, at sinimulan na nitong alisin ang kanilang kalamangan sa simula pa lang, hindi kailanman. Pinahintulutan ng mga dayuhan ang kanilang sarili na tretuhin ng ganito ng mga lokal, ngunit ngayon ay mayroon na siyang dahilan para gamitin ang lahat ng kanya kalupitan. Biglang isang malakas na pagsabog ang bumasag sa katahimikan. Nagkaroon ng isang tahimik na pag-uusap sa silid tungkol sa kung ano ang pinagdaanan ng isa sa kanila, at medyo gabi na. Sinabi ng babae na naghanda siya ng hapunan at nagpasalamat dito. Ngunit nabaling ang atensyon ng lahat sa pagsabog na nanggaling sa labas kaya naging alerto ang lahat. Tumakbo si Manager Chong sa hall para ipaalam sa master na may nangyaring masama. Sinabi niya na ang Demon Blade the Underworld, si Meng Hui ay biglang inatake sila, at sinusubukan nilang pigilan ang kanyang pagsalakay, ngunit hindi na ito nagtagal dahil dito, pinayuhan niya ang amo na umalis sa lugar. Galit na galit ang Panginoon, at sinabi, hindi. Ipinaliwanag niya na kung bumagsak ang kanilang sangay, ang buong Tradesman's Union ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Mariin niyang sinabi na hindi siya tatakas hanggat may nagbabanta sa Young Mistress. Walang nakakaintindi kung ano ang ginagawa ng Blade of the Underworld Demon dito. Maaari lamang nilang ipagpalagay na ang orihinal na layunin nito ay sirain ang Merchants Union, at ang mga pagkilos na ito ay tila padalos-dalos sa kanila. Inaakala ng batang may bahay ang tunay niyang layunin na maghasik ng awayan sa pagitan ng siyam na pundasyon, ang Union at ang Merchant Union. Ang mga negosasyon sa pagitan ng Five Dragons at ng Merchants Union ay bihirang nagbunga ng mga positibong resulta. Kung nabigo silang magtatag ng kooperasyon, inaasahan nilang ibukod ang Merchants Union mula sa mga negosasyon sa ibang mga unyon. Pagkatapos ng malakas na pagsabog, ang mga mandirigma ay tumakbo palabas sa looban kung saan naghihintay na sa kanila ang Blade of the Underworld Demon. Naniniwala sila na kailangan nilang ipakita kaagad sa kanya kung sino ang tinatawag na asong baliw at kung sino ang namamahala. Narinig niya ang mga salitang ito nang tawagin siya ng baliw na aso, at nagpa siya na ipakita sa kanila ang kanyang tunay na kapangyarihan, pinutol ang mga ito ng paisa-isa. Sabi niya, pwede mong subukan hanggat gusto mo, pero papatayin pa rin kita, kahit tumakas ka mag-isa sa takot. Mahusay niyang hinahawakan ang sandata, at lumipad ang mga kaaway sa iba't ibang direksyon, hindi nakayanan ang kanyang pagsalakay. Ipinaliwanag niya sa kanila na ito ang kanilang digmaan. Napagpasyahan nilang pagsilbihan ang mga bastard na ito para sa pera. Ayaw nilang aminin ang kanilang mga pagkakamali at nagpasya na lumaban hanggang kamatayan kahit na may ganitong maliit na pagkakataon. Nakiusap sila sa kanya na huminto, sinabi na kung magpapatuloy siya, walang kapatawaran para sa kanya. Ngunit tinanong lamang niya kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, at ipinaliwanag na ito ay simula pa lamang. Pagkatapos noon, mas hinigpitan pa niya ang hawak sa hilt ng kanyang sword, naghahanda na naman sa isa pang pag-atake. Ang espada ay tumagos sa katawan ng mga sundalo, na nag-iwan sa kanila ng pagkakataong makatakas. Hindi niya nakayanan kapag sinubukan ng mga mahihina na magmukhang mas malakas kaysa sa kanila. Biglang may lumitaw pang dalawa sa kanyang harapan, tumalon pababa mula sa bundok. Siya ay galit na humarap sa kanila at nagawang sabihin sa kanila na hindi nila kailangang pumunta sa impyerno ng mag-isa, dahil papatayin niya ang lahat mula sa trade union. Ang mga kinatawan ng trade union ay halos hindi makayanan ang kakilakilabot na pagsalakay na ito, na tila walang katapusan. Gayunpaman, isa-isa, ipinagpatuloy niya ang pagpatay sa kanila, na hindi nag-iwan ng pagkakataong makatakas. Ang dalawang espada na hawak niya sa kanyang mga kamay ay halos 2 metro ang haba. Hindi mahirap para sa kanya na tamaan ang mga ito,
tumpak, pinutol ang kanyang mga kaaway. Sa likuran ng buwan, naghiwalay ang kanilang mga katawan, na lumilikha ng nakakatakot na silweta. Damn bastard! Napasigaw ang isa sa mga lalaki nang makita ang kalupitan na ito, ngunit napangiti lang siya, nakilalang isa nga siyang demonyo, ngunit isang demonyong sumisipsip ng kasamaan. Sinubukan nilang patahimikin siya, sinabihan siyang huminto, at ipinaalala sa kanya ang maimpluwensyang grupo ng mga trader na kanilang kinakatawan. Gayunpaman, inaangkin niya na siya ang nakatakdang gawin ito, at mangyayari lamang ito kapag nawasak niya silang lahat. Hinarap siya ng isa sa mga lalaki, na nangakong puputulan ang kanyang lalamunan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipaglaban sila sa isang tunggalian, na tinalikuran ang mga espada ng isa't isa. Ang kanyang kalaban ay si Anhay, ang pinakamahusay na mandirigma sa trade union. Ngunit para kay Kang, walang ibig sabihin ang kanyang mga salita, dahil itinuring niya itong isang sangla lamang sa isang malaking laro. Nagpatuloy ang kanilang labanan, at umalangaw-ngaw sa hangin ang malakas na tugtog ng mga espada. Nagsigawan sila sa isa't isa upang gamitin ang lahat ng kanilang lakas at tinanong kung iyon lang ang kaya niyang gawin. Bilang tugon, sasabihin lamang ni Kang na ito ay simula pa lamang, ngunit pagkatapos ay idinagdag niya na ito na talaga ang wakas. Ang kanyang bilis ay tumaas ng husto, na iniwan ang kanyang kalaban na walang pagkakataon. Madali para sa kanya na matukoy ang antas ng kaaway, na pinapanood siyang nahuli sa labanan, sa kabila ng kanyang mga kasanayan. Kapag ang iyong isip ay maulap, ang iyong buhay bilang isang mandirigma ay tapos na. Sinabi ni Khan, ngunit para sa kanyang kalaban, ang mga salitang ito ay tila isang walang laman na kasinungalingan. Biglang tumusok sa kanyang katawan ang hindi matiis na sakit, na nagparalisa sa kanyang mga galaw. Masyadong mabilis ang nangyari para ma-realize niya ang nangyayari. Mabilis at walang awa na dumaan sa katawan ng mandirigma si Khan sword na parang blade. Naalarma ang ibang kinatawan ng trade union nang makita nila ang nangyari. Nanginginig, hindi makapaniwala si Sop sa kanyang nakikita, na parabang isa itong bangungot na hindi niya matatakasan. Nakahandusay si Sop na nakatingin ng diretsyo kay Kang. Ang kanyang mga mata ay tunay na naguguluhan, at si Kang ay ngumiti lamang ng masama sa kanya at sinabing siya ay magdurusa. Hindi niya akalain na dapat isipin iyon ng isang lalaking nasa bingit ng kamatayan habang pinatay niya ito. Sinabi ni Khan na masyadong maaga para sa kanya na mamatay, na nagpapahiwatig na ang lahat ay nagsisimula pa lamang, tumalon pabalik. Inanunsyo niya na pag-iisipan niya ito mamaya, sa sandaling nawasak niya si Jong Du-soo at nawasak ang Merchants Union. Hindi na napigilan ng master ng Merchants Union ang kanyang emosyon habang pinapanood niya si Kang na pinatay ang kanyang pinakamamahal na tao. Nakatingin ng diretsyo sa master, mata, inalok ni Kang na ibigay sa kanya ang kanya buhay kapalit ng pangakong hindi niya pahihirapan ang iba pa niyang nasasakupan. Kasabay nito, sumugod si Kang kay Jung Do-soo, na nagbabalak na patayin siya, huminto ang sword sa itaas mismo ng kanyang ulo, na parang umaaligid sa hangin. Biglang napaatras ang espada ni Kang sa sobrang lakas kaya nanginig siya. Sinigawan siya ng mga ito, tinanong kung ano ang ginagawa niya at kung talagang kasabwat ng Mount sect ang mga maruruming dayuhan. Hindi lang sila sumang-ayon sa ginawa ni Kang dahil nakita nilang hindi katanggap-tanggap ang kanyang mga aksyon. Tinapakan ng warriors si Kung Swordblade at sinabing, kahit na tama ka, hindi ako makakasang-ayon sa iyo. Ang posisyon ng mandirigmang ito ay walang sinuman ang maaaring tumayo habang pinapayagan ng isang tao ang kanyang sarili na pumatay ng mga inosente. Patuloy na pinipigilan ng sword ni Kang ang mga kislap ng metal na lumilipad sa iba't ibang direksyon, na lumilikha ng tensyon. Umalangaw-ngaw sa kanyang paligid ang malakas na pagkaskas ng metal, umalangaw-ngaw sa hangin. Sinabi ng young mistress na kung ang Five Dragon Union ang nagbunsod sa lahat ng mga pagpatay na ito, ang layunin niya ay wasakin ang siyam na Foundation Union. Para kay Kyung, ang mga salitang ito ay tila mayabang, ngunit ang espada ay nasa kanyang leeg na. Ang pulang enerhiya ay nagmumula sa sword, ngunit nakuha ni Kang ang kanyang sword sa oras upang protektahan ang kanyang sarili. Ang metal ay patuloy na gumiling, at nilalabanan nila ang pag-atake ng isa't isa. Sinusubukan ng bawat isa na hanapin ang kahinaan ng isa't isa. Tinanong siya ni Kang kung harang ba talaga siya sa daraanan niya. Binalaan din niya siya na tandaan na ang labanan ay sinimula ng siyam na pundasyon ng Union, at mula sa sandaling iyon,
lahat ng mangyayari sa hinaharap ay nasa budi ng unyon na ito, ngunit walang sinuman ang maniniwala sa kanyang sinabi, sabi. Ipinaliwanag nila sa kanya na ang Dragon Union ang may pananagutan sa nangyari, at magdedesisyon sila na matukoy ang tunay na salarin mamaya. Dahil hindi nagsasalita ang mga patay, binalak nilang putulin ang kanyang ulo at pagkatapos ay dahan daw ang iharap ito sa 5 Dragon Union bilang isang trepeo. Lalong lumakas ang kanilang pagsalakay, at lalong naging mahirap para sa kanya na pigilan ang kanilang mga pag-atake. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang minamaliit niya ang mga ito. Ang dalawang ito ay mas malakas kaysa sa tila sa unang tingin. Ang blade ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, na lumilikha ng nakakatakot na aura. Tinanong niya siya kung paano niya papatayin ang lahat at sisisihin ang Mount Rosect sa lahat ng bagay na may ganoong kakayahan. Ipinaliwanag niya na sa ilalim ng pakpak ng Dragon Union, sinisira niya ang reputasyon hindi lamang ng siyam na pundasyon ng Union, kundi ng buong Iron Union. Dapat niyang pagbayaran ito sa kanyang buhay. Ipinakita niya sa kanya ang tunay na kapangyarihan ng kanyang sword na handang patunayan ang kanyang kataasan. Sinaktan niya ito ng labis na galit na tinusok nito ang isang sementadong pader na lumilipad ang likod nito pabalik sa Blood Plum Blossom. Dan Moxie Onyang, narinig niya na siya ay may kapanipaniwalang lakas, at ngayon ay napagtanto niya na ang mga chismis ay totoo, at siya na si Menghui, ang blade ng demon ng Underworld, ay nagtalaga ng 20 taon sa martial arts. Ang kanyang katanyagan ay kumakalat sa buong Ganzhou, at hindi siya susuko sa harap ng Blood Plum sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang hanggal na babae, kahit na siya ay tinatawag na pinakamalakas sa bagong henerasyon. Ipapakita niya sa kanya na may agwat sa pagitan nila na hinding-hindi niya pag-uugnayin ang iba nang makita ang kanyang mga kamay na nagsimulang magkaroon ng ganap na kakaibang hitsura. Nanginginig ang dalaga nang mapansin ang mga pagbabagong ito sa kanyang katawan. Dinala ni Kung ang kanyang sword sa kanyang dibdib, at isang maliwanag na liwanag ang nagsimulang sumikat sa kanyang katawan, na naglalabas ng malakas na enerhiya. Tila ang mismong hangin sa paligid niya ay nanginginig sa kapangyarihang ito, at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang pumutok mula sa pag-igting. Ang batang babae ay tumalon mula sa isang bato patungo sa isang bato tulad ng isang magaan na ibon, na tumataas ng mas mataas at mas mataas sa hangin. Ang kanyang mga galaw ay maganda at makinis, na parabang siya ay sumasayaw sa langit, naghahanda para sa isang mapagpasyang welga upang maisigawa ang kanyang malakas na pag-atake. Gumawa siya ng panghuling paglukso pataas. Nagsimulang umikot ng mabilis sa paligid ng kanyang akses, at sinabi sa isang tahimik. Tiwala ang boses, liwanag, hangin ng halimuyak, isang alon ng enerhiya na kumalat mula sa kanyang katawan, pinupuno ang hangin ng misla na halimuyak ng mga bulaklak, ngunit sa parehong oras, nagdadala ng isang mapanirang puwersa. Inaasahan ni Kang na ang kanyang lakas lamang ang tataas sa labanang ito, ngunit nagpa siya din ng batang babae na ipakita ang buong kapangyarihan ng kanyang mga kakayahan. Nagmamasid siya ng may pagtataka habang lumalakas ang kanyang pag-atake, napagtanto na ang kanyang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Sa puntong ito, ang iba pang mga sundalo ng trade union ay napaatras ng malakas na alon ng enerhiya na nabuo ng banggaan ni Kang at ng mga puwersa ng babae. Halos wala silang oras upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa pagsisikap na manatili sa kanilang mga paa sa panahon ng epikong paghaharap na ito. Habang lumilipad sila pabalik, narinig nila ang malakas at nakakatakot na pagtawa ni Kan, na ngayon ay ganap na nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang katawan ay nagkaroon ng demonic features, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na may pulang apoy na nagdudulot ng takot sa mga puso ng mga taong nang ahas na harapin siya. Ito ba ang iyong sikat na magaan na hangin ng mga pabango? Mapanuksong tanong ni Kang habang tinataboy ang atake ng dalaga. Narinig ko na itong teknik ng Mount Rosect. Palagi kong iniisip na ito ay Kat-Anji tangi bilang ito ay walang silbi. Alam ng iba pang mga mandirigma ang tungkol sa pagkakaroon ng mga teknik na maaaring magbago sa katawan ng gumagamit, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nila ito ng sarili nilang mga mata. Ang nabagong katawan ni Kang ay nagdulot ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at takot, na nag-iwan sa kanila ng dazed at confused blood. Hindi makapaniwalang tanong ni Plum kay Kang, real account mo ba ito? Magkahalong pagtataka at pagkasuklam ang boses niya habang nakatingin sa isang tunay na demonyo na kanina pa nagtatago sa mukha naming tao. Napangiti si Kang at sumagot.
Ito ay isang maliit na bagay lamang. Kung labis kang nabigla sa gayong maliit na pagbabago, tiyak na mahihimatay ka kapag nalaman mo ang totoong mga plano ng Dragon Union. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kuryusidad at pagkabalisa sa mga manunood. Nagsimula na agad silang magtanong, anong plano ang sinasabi mo? Ano ang ginagawa ng Dragon Union?